Alam namin yung mga style mo, Panelo. Mind conditioning. Gusto mo lang na i-brainwash yung ating mga mamamayang Filipino. Pinalalabas mo, effective yung impeachment, articles of impeachment. 245 lahat yung pumirma. Yun ang kini-question nila, mga kababayan. Hindi daw dumaan sa sa tamang proseso. Anong hindi dumaan sa tamang proseso? Ignorante ba yung ating mga magagaling na congressmen, mga abogado? Inaral nila, kaya nga na-delay pa. Matagal before, mga kababayan, na naipadala sa Senado. Kasi talagang ni-review yung mga articles of impeachment, tapos yung proseso. Siniguro po yung prosesong tama para hindi masayang. Tapos sasabihin mo, ma-dismiss over legal issues. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster. So pag-usapan po natin yung mga mainit na balita ngayon. Kasi sabi po ni Panelo, si Atty. Panelo, sa tingin nila, yung impeachment case laban mga kababayan sa Vice Presidente kay Sara Duterte, ma-dismiss. Yan mga kababayan, sabi rito, Panelo sees dismissal of BP impeach complaint. Ano tingin ninyo? O ngayon, may isa pang kwento rito na dapat natin pag-usapan. Another possibility. Kasi, di ba nung isang araw, nagsalita si Amy Marcos na may mga kumakausap sa kanya. Nakapa niya senador, na gusto daw siya na paupuin. Siya yung pinopost mga kababayan na maging susunod na Senate President. Unang-una kasi si Amy Marcos galit kay Chis Escudero sa nangyaring Senate investigation niya at kinontempt yung isang ambasador na gusto niyang i-detain. Remember that? O ngayon, kahit kalay-kabit siya noong nakaraang eleksyon, pang-12 gustong mag-Senate President. Medyo nag-alala mga kababayan yung grupong Bayan Muna. Kasi sabi po ng grupong Bayan Muna, pag naging anyang Senate President itong si Amy Marcos, goodbye na sa impeachment. Yan o, sabi rito, goodbye BP Sara impeachment if Amy becomes Senate President, sabi po ng Bayan Muna. Yung strategy po ng mga kakampi ni Sara, parehas mga kababayan ng strategy na ginagamit po ng mga defense councils ni Digong. Ang gusto nilang mangyari, walang trial. Di ba yun ang ginagawa ng mga defense lawyers ni Digong? Yung mga judges mismo, pinipetisyon, natanggalin. Matindi. Pag ganyan ang strategy ninyo, yung mga pro-Sara senators, kung naniniwala kayo sa ganyang strategy, tama, natanggalin din. Yan ang posisyon natin. Mag-inhibit dapat si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, si Amy Marcos. Kasi itong mga taong ito, lantaran ang kanilang pagsuporta sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte. So hindi sila mga kababayan magiging impartial. Masyado ng bias, klarado mga kababayan ang kanilang posisyon, lalo na si Bato. Wala pang trial, may judgment na. Acquittal. You see, ganun kagaspang, ganun kagarapal sila. Ang galawan nila mga kababayan dyan sa Senado. Pero ano anya Mr. Maravillas? Mangyari kaya yung mga masasama nilang plano? Pag gumalaw na ang kamay ng Diyos mga kababayan, hindi makakapangyari ang kanilang maitim na plano. And by her own admission, itong si Amy Marcos, una nang sinabi noong April 29, sabi ni Amy Marcos, may chismisan niya na baka mangyari, na may warrant of arrest na rin, pati si Sara Duterte mula sa ICC.
Yan o. ICC warrant versus Sara Duterte. Amy says chismis might soon turn real. Kaya siguro, mga kababayan, gusto nila na ipost si Amy Marcos o interesado si Amy Marcos na maging Senate President. Pero kung naniniwala siya na may warrant of arrest laban sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte, kahit pa hindi matuloy o madismiss yung impeachment case, babagsak pa rin ang Sword of Damocles laban kay Sara Duterte. O diba? By her own admission mismo. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung mga kwento. Ito munang sinabi ni Panelo. Sabi dito, si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo is confident that only two things will happen with the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Either the complaint gets dismissed over legal issues or she gets acquitted in the event of a trial. Dream on. Alam namin yung mga style mo, Panelo. Mind conditioning. Gusto mo lang na i-brainwash yung ating mga mamamayang Filipino. Pinalalabas mo, effective yung impeachment, articles of impeachment. 245 lahat yung pumirma. Yun ang kini-question nila, mga kababayan. Hindi daw dumaan sa sa tamang proseso. Anong hindi dumaan sa tamang proseso? Ignorante ba yung ating mga magagaling na congressmen, mga abogado? Inaral nila, kaya nga na-delay pa. Matagal before, mga kababayan, na naipadala sa Senado. Kasi talagang ni-review yung mga articles of impeachment. Tapos yung proseso, siniguro po yung prosesong tama para hindi masayang. Tapos sasabihin mo, madismiss over legal issues. Tapos another thing, kung pumasok sa trial, sabi ni Panelo, ma-acquit si Sara. Baka baliktad po yung mangyari. Pinalalakas lang ninyo ang loob ni Sara Duterte. Diba? At niloloko lang ninyo yung ating mga mamamayang Filipino to believe na dapat i-dismiss. Mindsetting ang style ni Panelo po. Kasi may na yung asunto. Anong may na? Sa unang article pa lang, first articles of impeachment, napakalakas na yung pagbabanta na ipapapatay ang ating Pangulo, si First Lady at saka si Martin Romualdez. No joke pa. May kinontrata na. Yung pag-withdraw ng kanyang statement. Yung kanyang statement na sinabi niya sa interview, wala man na niya kung sinabing ganyan. Sinong maniniwala doon? Na-recorded na po and authenticated yung recorded statement niya. Ano, Panelo? Ang gawin mo, Panelo, sumama ka sa Defense Council. Kaya lang, I think, hindi ka man kasama, siguro. Walang tiwala siguro sa iyo si Sara. Tingnan natin, mga kababayan, kung kasama sa defense si Panelo. Sabi ni Panelo, yung legalitean niya ng impeachment case filed by the House of Representatives in the Senate is expected to be resolved by the Supreme Court. As early as 3 months ago, when the arrest warrant against detained former President Rodrigo Duterte, I have been saying that I'm not afraid of the impeachment. First, the impeachment has a problem. There is a legal issue pending before the Supreme Court. Panelo noted that under the Constitution, only one impeachment complaint is allowed to be filed against Duterte in 1 year. Only one complaint allowed within a year. What they filed was the fourth fifth impeachment case after they consolidated the different complaints. Aside from this, he noted that there is also question of whether the House of Representatives is a continuing body. They already ended, unlike the Senate, which is a continuing body as there are still 12 remaining senators. There is also a problem there. They no longer have jurisdiction, sabi ni Panelo. In fact, it was my son who started this proposed truce. We just have a truce. The senators can dismiss the impeachment on 2 grounds I mentioned. Sabi po ni Panelo. You are free, Panelo, kabayan, to
to express your legal opinions. Lahat naman ng mga abogado ganyan, kahit nga hindi abogado. And you can dream. Dream on, Atty. Panelo. Abangan na lang natin kung ang mga argumento ninyo mangyayari. Sabi nga natin, makalusot pa man, ma-acquit pa man, ma-dismiss, kumbaga yun ang gusto po ninyo na mangyari, maraming sword of Damocles ang nakaumang laban kay Sara Duterte. Kaya yung dream ninyo na makabalik si Sara ay makabalik. Na maging presidente si Sara, palabo ng palabo. Hindi man po tonto ang ating mga authorities, di ba? Para palusutin ang mga nagawang kasalanan ni Sara Duterte. Be it in the Senate or in the regular courts. Kasi may i-file na po. Nasa DOJ na po yung pagbabanta, grave threats, inciting to sedition, na kaso laban kay Sara Duterte. At yung case niya sa ICC, mismong si Amy Marcos yung nagsabi. Yan Ito yung sinabi ni Amy Marcos. Kakampi nila noong April 28. Basahin natin. Senator Amy Marcos said that there are rumors that the International Criminal Court will soon issue an arrest warrant against Vice President Sara Duterte. Amy Marcos said that while BP Duterte is on the ICC's bottom list in its investigation over the alleged crime against humanity in the country in relation to former President Rodrigo Duterte's drug war, she will be the next to be issued an arrest warrant. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving warrant of arrest of 5 police officers, including former Chief PNP Senator Ronald de la Rosa. Of later has been a rumor once against the Vice President will be issued by the ICC a warrant immediately. So alam natin na si BP Sara ay nandoon sa listahan, pero alam ko nasa ibaba siya sa mga pinangalanan, ngunit ilang araw nakalipas may mga report na siya na ang uunahin, sabi ni Amy Marcos. Checkmate lagi po kahit ma-dismiss yung impeachment case, kung saan malabo man itong mga statement ni Panelo. Pero alimbawa man mangyari, worst comes to worst, yun ang mangyari, may iba pang sword of Damocles na kaumang kay Sara. You see? O ngayon, sabi natin, yung unang statement ni Panelo, baka may relasyon ito dito sa sinasabi din ng isang grupo ng Bayan Muna. Kaya pinupost ng ilang mga kalyado ni Amy Marcos sa Senado na siya yung gawing Senate President. Yan naalarma yung Bayan Muna po. Goodbye BP Sara impeachment if Amy Marcos becomes Senate President, sabi po ng Bayan Muna. Pinanindigan na po ni Amy Marcos yung pagiging kontrabida. O diba? Pero ang tingin ko po, si Amy Marcos, Trojan horse po. O diba? Hindi malayo na si Amy Marcos, Trojan horse, para hindi bumuelo yung mga Duterte laban sa ating Pangulong Bongbong. Siyempre, mangingibabaw pa rin yung pagiging kadugo. Unless talaga totoo yung mga chismis na si Amy Marcos, hindi man Marcos. Di ba po? Pero sa mga statements po, ang binibira man lang po ni Amy Marcos, yung kanyang pinsa na si Martin Romualdez, tapos si Lisa, tapos yung mga nakapaligid kay PBBM. Hindi man niya direktang binabanatan yung presidente. O diba? So anyway, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, if Senator Amy Marcos becomes Senate President, then Vice President Sara Duterte's impeachment na niya or impeachment trial is effectively dead. Thus said former Bayan Mona Party List Representative Ferdinand Gaite as he slammed Senator Marcos' announcement of her bid for the Senate presidency. Goodbye impeachment na kapag ganito ang nangyari. Paano pa mapapanagot si Sara Duterte sa paglustay niya sa confidential funds? Sabi po ni Gaite. He called the lady senators
announcement as a calculated move by the Duterte camp to kill the impeachment case. The next phase of which is the Senate impeachment trial. Sabi ni Gaite, tactically anya, this is a power play not just for control but also for protection. If Senator Marcos or a Duterte ally becomes Senate President, we can say goodbye to the possibility of Vice President Duterte facing impeachment or any form of accountability for her actions. Dagdag pa ni Gaite na ang potential Amy Marcos Duterte alliance anya sa Senado would be disastrous for the country's democratic institutions. This alliance anya is not about governance or accountability. It's about mutual protection in advancing each other's political interests. The Senate must be independent, not a rubber stamp for political dynasties, sabi po ni Gaite. Ano tingin ninyo mga kababayan? Magaganap ba ang dapat hindi maganap? Wala man niya Mr. Maravillas na ganun. Ang dapat maganap ay dapat na maganap. Magaganap dapat ang dapat na maganap. O ngayon, anyway, yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan di ma-affected dito sa mga isyung ito sa impeachment. Hindi man niya ito pinoporso. Siya tutok na tutok lang mga kababayan sa kanyang trabaho. In fact, kanina lumarga siya. Busy po. Galing doon sa Ilocos para sa palarong pambansa. And afterwards, lumarga papuntang papunta siya lumarga papuntang Malaysia. Kuala Lumpur. Yan Look, President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos depart from Maharlika Presidential Hangar sa Villamor Air Base, Pasay City para sa 46 ASEAN Summit, the second ASEAN GCC Summit at saka yung ASEAN GCC China Summit in Kuala Lumpur, Malaysia. So sabi dyan, the President is expected to uphold the country's interest in the ASEAN region and promote regional cooperation, particularly in the areas of economic engagement, security, and stability. So yan yung ating Pangulo, mga kababayan. Iniwan niya as caretaker tulad ng dati, yung tatlo niyang cabinet secretaries, si E.S. Lucas Bersamin, Executive Secretary, DOJ Secretary Boying Rimulya, tapos si DAR Secretary Estrella. O ngayon, pakinggan natin yung departure statement ng ating Pangulo. Ayan po. The very measured numbers of the cabinet that are here this afternoon, and of course, traveling with me will be the First Lady. Oh, please sit down. We have the First Lady Lisa Araneta, and consistently our host when it comes to these things is Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, AFP Chief of Staff General Romy Browner, the major service commanders, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Gil Gavan, fellow workers in government, good afternoon. I leave now for Kuala Lumpur in Malaysia to attend the 46th ASEAN Summit upon the invitation of Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim. This year's summit is held under the theme Inclusivity and Sustainability, which underscores our shared commitment to a region that is united, resilient, and responsive to the needs and aspirations of its people. The Philippines fully supports Malaysia's chairmanship and its vision of an ASEAN that promotes meaningful, inclusive, and sustainable development. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. I will add to the list of issues the discussions which we will continue, as we have already had preliminary discussions with the chair of ASEAN, Malaysia, specifically PM Anwar, on
the proper response of ASEAN as a group towards the new tariff schedule that is being imposed by the United States. And as I said, we have already made informal consultations with our fellow member states and their representatives, with the chairman, PM Anwar, on this subject, as it is something that we have to discuss and it's something that we have to respond to. And considering the many different situations that the member states of ASEAN have concerning concerning trade and specifically the tariff schedule imposed by the United States, we must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. But I will continue to champion our advocacies in promoting an open, an inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. I will also highlight the Philippines' commitment to the development of a common regional framework for ethical and responsible AI, or artificial intelligence, aligned with ASEAN values. Through these efforts, we aim to build a future-ready ASEAN that is not only competitive, but also people-centered and sustainable. As always, our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and advancing the well-being of every Filipino and the entire Southeast Asian community. Maraming salamat po, and I wish that all the new issues that have come up in the year since the Lao chairmanship will now be addressed, and I look forward to a very productive and constructive consultation with our fellow member states in Asia. Thank you very much. Good afternoon. Ayos, yan ang very hardworking nating Pangulo. Unbothered. Yan totoong unbothered. Ang sinasabing unbothered na si Sara Duterte, ang totoo po, hindi na po mapakali. Palapit ng palapit yung araw ng pagsisimula ng impeachment trial. Hindi lang yung impeachment trial, pati yung sinasabing chismis ni Amy Marcos, warrant of arrest mula sa ICC. Tingnan natin kung alin yung mauuna, yung pagsisimula ng impeachment trial o pagbaba ng ICC warrant laban kay Sara, Senator Bato in Bongo at iba pang mga officials ng dating administrasyon. Yun ang kaabang-abang, mga kababayan. Pero yung mga sinasabi po ni Panelo, malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi nga may paliwanag ni Sara Duterte yung mga chichiriya. Sabi ni Chilja Jokno, nadamay pa niya kami ni Marian Rivera. May panibagong mga pangalan. Yung isa Jokno, yung isa Marian Rivera. Nadamay. Yan sabi sa post ni Atty. Chiljokno 2 days ago. Lahat na ba nasa listahan ng confidential funds? Pati ba naman pangalan namin ni Ma'am Marian, dinamay nila? Grabe ang kawalang iyaan. Marian Rivera, Chiljokno, sa confidential funds ni BP Sara Duterte, nakalkal sa mga resibo ng DepEd. Tapos sasabihin ni Panelo, madismiss lang yung kaso. Huwag kami, Panelo, lukuin mo yung lilang mo. Ang pwede ninyong maloko, yung mga supporters ninyo na on your own admission, mga blind supporters. Diba? O, ito yung sabi ni Panelo. Alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. In-admit mismo, marami sa kanilang mga supporters, mga pulpol.
Mga edukado, hindi sila binoto eh. Sabi ni Panilo mismo. You see? Kaya, tinitake advantage nila yung kainaan ng ulo ng kanilang mga supporters. Hindi po ako nagsabi niya na si Panilo mismo. Sinasamantala nila ang blind loyalty sa kanila ng mga supporters. Pero doon na niya sa mga edukado. Hindi niya nanalo doon. You see? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.